Nasubukan niyo na bang mabully? O nakasaksi na ba kayo ng bullying? Lalong-lalo na yung bullying na nag-uugat sa entitlement. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ayoko na may humaharang sa daan ko. Masyado ka kasing papansin, Karina. Ano, feeling mo ang galing-galing mo? Feeling mo mauungusan mo ako? Manag-iinip ka, no? Ganyan ka ba talaga ka-insecure sa akin? Aabot ka pa talaga sa puntong nanakawin mo ang test paper ko para lang iset up ako? Seriously? Me, mai-insecure sa'yo? Look at yourself. You're just a poor island girl na dapat na natili na lang doon. Akmang sasampalin niya ako, ngunit mabilis ko siyang nahawakan ng mahigpit sa braso. Pagkatapos ay marahas ko yung binitiwan. Hindi ko alam kung anong ginawa ko sa'yong masamahan na para ganituhin mo ako. Magmula nung dumating ako rito sa school, wala ka nang ipinarana sa akin. Kundi, puro pang-aalipusta. No! Mahirap nga ako. Kaya nga nagsisikap ako mag-aral eh. Tapos sisirain mo ko? Ikaw na nasa'yo na ang lahat. Scholarship lang ang meron ako, Hana. Bakit? Bakit napakalupit mo? Gosh, how dramatic. Hindi mo pa rin pala talaga naiintindihan, no? I thought you're a genius. I don't like you. No, wait. I despise you. As simple as that. Ayoko nandito ka. Ang mga mabababang uri na tulad mo, hindi dapat hinahayaan na pakalat-kalat dito. Always know your place. Gets mo? Natigilan na lamang ako nang bigla akong nilapitan ng mga kaibigan niya. Teka, anong gagawin niyo? Higpitan yung hawak niyo at huwag niyo siyang pakakawalan, ha? Sige, talian niyo at ipasok niyo sa bodega. Walang makakarinig sa'yo rito kahit magngangawa ka pa dyan. Tingnan ko lang kung hindi ka magtanda. Hana! Wag! Palabasin niyo ako dito! Buksan niyo to! Wala akong nagawa kundi ang pumalahaw sa iyak. Habang tumutulo ang mga luha ko ay pinilit kong sipain ang pinto. Ngunit unti-unti akong nakaramdam ng mabigat na enerhiya, nahilo at saglit na nawalan ng malay. At sa isang iglap ay nagising na lamang ako sa isang hindi pamilyar na lugar. Inay! Inay! Natanggap ko na po yung liham ng school na pinag-applyan ko. Nakapasa po ako sa scholarship. Inay, para po ito sa atin. Sa kanay, sisikapin ko po talaga na hindi masayang oportunidad na makapag-aral sa isang prestilyosong eskwelahan. Hindi ko po kayo bibiguin. 6 na buwan ang nakararaan, nag-iwan ako ng isang pangako sa nanay ko. Tandang-tanda ko pa ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata nang makita ang iniabot kong liham. Umalis ako ng isla na bit-bit hindi lamang ang pangarap ko, kundi pati na rin ang pangarap ng aking mga magulang. Insan! Basti! Hoy! Karina? Anong ginagawa mo rito? Ano ka ba? Hindi ba nasabi ni inay kay tito na nakakuha ko ng scholarship dito? Ha? Hindi eh. Congrats. Salamat! Sabi ko na nga ba dito kaya enroll ni Tito Fred? Masaya ako na may kakilala ako dito. Saka magiging mag-classmate tayo. Saglit na napahinto sa paglalakad si Basti at seryosang mukha na lumingon sa akin. Karina. Pwede ba akong makiusap sa'yo? Oo ba? Ano yun? Pwede bang magpanggap ka na hindi tayo magkakilala? Higit sa lahat ay magpinsan? Ha? Sige. Yun lang pala eh. Salamat. Pasok na ako. Naiwan akong nakatanaw sa kanyang likuran. Hindi pa rin pala siya nagbabago. Panganay siyang anak ni Tito Fred, na nakababatang kapatid naman ng tatay ko. Nakapag-abroad ito at umasenso ang estado sa buhay, kaya marahil ay nagawa nitong maipasok ang anak sa school na ito. Mabait naman sila sa amin.
Yun nga lang, may mga pagkakataon na kagaya nito, ipinaparamdam nila sa amin na ikinakahiya nila kami. Nag-umpisa na ang klase kaya itinuon ko na lamang doon ang aking pansin. Magandang araw mga mag-aaral, ako si Mrs. Caridad Ebañez, ang magiging guro ninyo sa asignaturang Pilosopiya. At ako na rin ang magiging advisory teacher nyo sa buong school year. Anumang usapin na tungkol sa inyong pag-aaral, asahan nyo ang aking partisipasyon sa abot ng aking makakaya. Oh, Miss Hannah Sandoval, late ka. Sorry ma'am, I just have to talk to my dad. Ngayon kasi yung flight niya papuntang Australia for a 3-month business convention, so we have to sort out some things. Okay, maupo ka na. Sa mga malilate pa sa klase ko, kahit may kanya-kanyang dahilan pa kayo, gusto kong malaman yung lahat na hindi yan po pwede sa akin, ha? Wala akong pakialam sa kung sino kayo sa lipunang ito. Strikto ako sa maraming bagay, lalong-lalo na sa oras. Gusto kong igalang niyo ang oras ko dahil nangangahulugan niyo na iginagalang niyo rin ako. Alam ko na nanggagaling sa mga pamilya ninyong pinapasweldo sa amin dito, pero kailangan niyo ring maintindihan na ang binabayad ng mga magulang niyo rito ay para sa magandang edukasyon at disiplina. Hindi ako mangingiming ibagsak ang sino man na hindi maaabot ang standards ko. Bueno, maligayang pag-umpisa ng school year dito sa Maharani Academy. Sa pagkakasabing niyo ni Mrs. Ebañez ay tila tumaas ang paghanga ko sa ginang. Maotoridad ang tindig at ang kanyang pananalita na para bang kahit na sino ay mapapasunod niya. Unang araw ko sa klase at talaga namang manghang-mangha ako sa buong eskwelahan na ito, magmula sa estruktura hanggang sa mga guro. Makalipas ang ilang oras ay natapos ng pang-umagang klase namin. Karamihan sa amin ay nagtungo na sa kantin upang kumain ng pananghalian. Napatigil ako ng paglalakad sa hallway nang biglang naagaw ang atensyon ko sa malakas na boses ng isang babae. Bakit kasi hindi ka nag-iingat eh? Patawarin mo ko, Ineng. Hindi ko napansin na nariyan ka pala. Nag-iwan naman ako ng karatula rito na kasalukuyan ko itong nililinis. Nadumihan tuloy ang damit mo. At sa akin mo pa talaga isinisisi, ha? Ang tanda mo na. Dapat sa'yo nagre-retire na eh. Ang dami namang mas batang janitor dyan na hindi Okay, fine. I'll forgive you. I should be nice to the elders. Basta wag mo nang uulitin, Lolo, ha? Waring napansin yata ng babae na marami nang nakatingin. Kaya parang nabago na ang tono ng pananalita nito. Nakilala ko agad ang babae. Siya pala si Hannah Sandoval, ang late kanina sa klase. Bigla naman akong nakaramdam ng awa sa matandang janitor, kaya lumapit ako rito nang maiwan na itong mag-isa. Lolo, ayos lang po ba kayo? Nakita ko po na medyo naitulak niya kayo kanina. Hindi po ba kayo nasaktan? Ayos lang ako, Ineng. Maraming salamat sa pangungumusta. Iba na talaga ang mga kabataan dito. Wala nang galang sa mga nakakatanda sa kanila. Mabuti at tila ikaw ay hindi kagaya ng mga yan. Bagong salta lang po ako rito eh. Tama ka. Ngayon lamang kita nakita sa eskwelahang ito. Halos kilala ko lahat ng mga nag-aaral dito. Kakaunti lang naman din kasi ang populasyon nito. Matagal-tagal na rin po pala kayo rito. Oo, dito na nga ako tumanda. Hindi pa man pinapatayo ang eskwelahang ito narito na ako. Ano nga palang iyong pangalan, Iha? Ay, ako po si Karina. Karina de los Reyes po. Isa po akong scholar dito. Tawagin mo na lang akong Lolo Domeng. Ikaw pala ang napiling scholar. Sa kada taon may isang bata silang pinapasok dito bilang scholar. Yun ay para lamang masabing sila'y mapaggawang-gawang institusyon. Sikapin mo na lamang, Ining, na matapos ang iyong pag-aaral dito ng matiwasay. At kung maaari ay huwag kang magtitiwala sa kahit sino rito. Maging sa akin. Sige, mauuna na ako sa'yo. Naging makahulugan sa akin ang mga huling sinabi na yon ng matandang janitor. Lumakad na ito paalis, bitbit ang mga gamit nitong panglinis. Bigla namang kumulo ang loob ng tiyan ko. Kakain pala dapat ako ng pananghalian kanina nang mawala na lang ito sa isip ko. May 15 minutos pa bago ang susunod na klase kaya minabuti kong magtungo na sa kantin.
what's that smell? Ang baho. Excuse me, I think your food is already panis na. Why are you still eating that? Hindi to panis. Ang tawag dito ay ginamos. Ginamos? Ew, anong klaseng pagkain yan? Guys, don't get near her. It's really smelly. It super duper stinks. Sorry kung nababahuan kayo. Masasanay din kayo sa amoy. Huwag niyo na lang ako pansinin. Seriously? Anong wag kang pansinin? Mabaho nga yung kinakain mo. Ano, kami pa mag-a-adjust sa'yo? Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanila. Alam ko naman na hindi sila kumakain ng ganitong uri ng pagkain. Mga pagkain pang mahirap. Pero parang ang OA naman ng pagkamangha nila sa ginamos ko. Kasama kasi ito sa mga pinabaon sa akin ni inay. Ayoko rin namang gastusin ang kakarampot na allowance ko para bumili pa ng pagkain. Ang mamahal pa naman ang mga pagkain dito sa kantin. Para akong lulunok ng ginto. Hindi naman sa ganun. Pero hindi naman kasi ito madumi. Ganito lang talagang amoy nito. Hindi ba't scholar ka rito? Ibig sabihin matalino ka. Don't you get it? Humahalo sa hangin ng aircon yung amoy ng pagkain mo. So get your food out of here. Kung gusto mong kumain, doon ka sa labas. Nang hindi ka nakakastorbo rito. Teka. Huwag ka naman ganyan. Hindi kasi pwedeng kumain sa labas o sa room natin. Nakasaad yun sa student handbook. Talagang nangangatwiran ka pa, ah? Akmang kukunin na sana niya ang lunchbox ko nang biglang dumating sa loob ng kantin si Basti. At naagaw nito ang kanyang pansin. Iniwan niya na ako upang puntahan ito. Sa wakas ay makakakain na ako ng tahimik. Hindi ko na lamang pinansin ang iba pang mga estudyanteng panay ang tawanan habang nakatingin sa akin. Pagkatapos kong kumain ay babalik na ako sa aming silid. Dumaan ako sa likod na alam kong hindi gaanong dinaraanan ng mga estudyante. Napahinto ako sa paglalakad nang may mapansin akong anino na tila nakasunod sa akin. Sino yan? Magpakita ka! Sino yan? Ineng, sino ba yung kausap mo? Lolo Domeng? Bakit tila namumutla ka? Para po kasing may nakasunod na anino sa likod ko. Sandaling lumingalinga sa paligid si Lolo Domeng, ngunit maging siya'y wala ring nakita na kahit na sino. Hindi ka dapat dumadaan sa bahaging ito, Ineng. Kaya nga nilagyan ko ng barikada sa unahan upang hindi na rito pumunta ang mga estudyante. Pero, bakit po? Dahil may mga espasyo na hindi para sa atin, na nararapat lamang na bigyan natin ng respeto. Mabuti pa bumalik ka na sa iyong klase. Magtatanong pa sana ako pero humakbang na ito paalis. Naguguluhan man ay umalis na lang din ako roon. Kinalma ko na lamang ang aking sarili. Matapos ang buong araw ng klase ay inabangan ko si Mrs. Ebanez sa opisina nito. Magbabakasakali akong makahanap ng trabaho. Anong sabi mo, Iha? Gusto mong mag-apply bilang office staff? Opo, ma'am. Kahit tagalinis lang po ng opisina o assistant niyo po. Kahit ano po. May mga janitor naman tayo rito, kaya hindi ko na kailangan pa ng tagalinis. Wala namang pahid ang tuition mo rito. Kailangan mo mag-focus sa pagpapataas ng grades mo para mapanatili ang eligibility mo sa scholarship. Kailangan mo pa talagang magtrabaho? Opo, ayoko na pong humingi sa inay ko pa ng allowance eh. Single mother lang po kasi siya. Total, kaya ko naman pong pagsabay ng pag-aaral at pagtatrabaho. Masipag po ako, ma'am. Hindi po kayo magkakaproblema sa akin. Pasensya na, pero hindi kita pwedeng tanggapin dito, Miss Karina. Hindi yon dahil sa hindi ka karapat-dapat, kundi ayoko lang na may estudyante akong magtatrabaho sa loob ng opisinang ito. Maiintindihan mo sana. Opo, ma'am. Naintindihan ko po. Thank you po sa time nyo. Ang opisina niya ang huli kong pinag-applyan ng trabaho. Ni isa ay walang tumanggap sa akin, kaya gano'n na lang ang lungkot ko pagkalabas ng kanyang silid. Nagpasya na lamang akong uuwi na sa aking inuupahang boarding house. Nakakapanlumong isipin na kasama pa sa gastusin ni inay ang pambayad sa tirahan ko. Kung may trabaho lang sana ako, ay hindi niya na kailangan pang problemahin yon. Sandali ako napahinto sa paglalakad nang mapansin ko ang isang matanda na tinititigan ng isang puno. Lolo Domeng? Kayo ba yan?
Ano pong tinitingala niyo riyan sa taas ng puno? Oh, Ineng, bakit naririto ka pa? Nagsiuwian na ang mga kamag-aaral mo ah. Ha? Hinintay ko po kasi si Mrs. Ebanez. Hinintay ko po matapos yung klase niya. Sinubukan ko pong mag-apply ng trabaho eh. Hindi ka tinanggap ano? Tumango lamang ako bilang sagot. Muli niyang sinulya pa ng itaas ng malaking puno. Nakatanaw siya doon nang muli siyang magsalita. Ayaw kasi nilang may nakakakita sa kanila. Apo? Sino po? Ang yung guro, hindi ba siya ang pinag-uusapan natin? Kilala ko si Caridad. Talagang stricto yun mula pa nung nagsimula siyang magturo rito. Hindi niya gugustuhin na may estudyante siyang pakikialamanan ng kanyang kagamitan. Yun nga raw po ang sabi. Saka inaasahan ko na rin po yun. Kaya lang, nalulungkot lang po ako kasi kailangan ko po talaga mapagkakakitaan habang nag-aaral ako rito. Saglit na natahimik si Lolo Domeng. Kinuha niya ang walis tingting na nakasandal sa may puno. Kung gusto mo, Ineng, makikiusap ako sa admin na ipasok ka rin bilang janitor. Nangangailangan na rin ako ng katulong ko sa pagwawali sa mga dahon dito. Wala kang ibang gagawin kundi panatilihing malinis ang parting ito. Talaga po, Lo? Gagawin niyo po yun? Pwede po ako rito? Oo, Ineng. Ang buong gusaling ito ay nakatoka lamang sa akin sa paglilinis. Kaya natitiyak kong papayag sila sa oras na irekomenda kita. Maraming salamat po, Lolo Domeng. Siya nga po pala, bakit po walang ibang janitor sa department na to bukod sa inyo? Dahil ang lupang kinatitirikan nito ay pagmamayari ko dati. Bago ko ibenta sa mga Sandoval ang loting ito, ay nakipagkasundo ako sa kanila na dapat ako lang ang maglilinis dito. Ngunit dahil nangangailangan ka ng trabaho at mukha namang mabuti kang bata, kaya hahayaan kitang tulungan ako rito. Salamat po talaga at pinagkatiwalaan niyo ako. Lolo, hindi pa ba kayo napapagod? 2-story building po nililinisan niyo araw-araw. Mukhang mas matanda pa kayo kaysa kay Enrile. Biro lang po, Lolo. Loko ka palang bata ka eh. May kasabihan nga ang mga tao, kalabaw lang daw ang tumatanda at napapagod. O siya, ako'y mauuna na sa iyo at pakakainin ko pa ang mga alaga kong aso sa kwartel. Matapos din akong magpaalam kay Lolo Domeng, ay bahagya akong nakahinga ng maluwag sa pag-asang magkakaroon na ako ng trabaho. Kinabukasan sa aming klase ay hindi namin inaasahan na kaagad kami bibigyan ng mahahabang pagsusulit. Wala pa naman kasing gaanong tinatalakay na leksyon dahil kakaumpisa pa lang naman ang klase. Pero sinikap na lamang namin na sagutan yon sa abot ng aming makakaya. Mukhang hindi nyo napaghandaan ng pagsusulit nyo ha? Hindi ba't binigyan naman kayo bawat isa ng syllabus bago magumpisa ang klase? Masyado pala kayong spoon-fed. Bueno, matapos kong i-check ang test papers nyo, 2 lamang sa inyong nakakuha ng pinakamataas at pasadong marka. Yung iba hindi man lang nakaabot sa kalahating numero ng marka ha? Oh my gosh, guys! Hindi nyo naipasa yung simple quiz na yon? Miss Hannah Sandoval, maaari bang tumahimik ka muna dyan? By the way, here's your test paper. Isa ka sa nakakuha ng mataas na marka. Oh, I knew it. Thank you, teacher. But who's the other one? Wait, alam ko na. Si Sebastian. Hindi hindi ako. Then who? Miss Karina de los Reyes, congratulations. You perfected your quiz. Halika na't kunin mo yung test paper. And to the rest of you, just drop this subject kung hindi rin lang naman kayo mag-aaral. Titig lang akong ngumiti nang tanggapin ko mula sa kanya ang papel ko. Habang pabalik na ako sa aking upuan, hindi nakaligtas sa gilid ng mga mata ko ang masamang tingin sa akin ni Hannah. Pero sinikap kong baliwalain na lamang ito. Nang matapos ang aming klase ay bigla akong nilapitan ni Basti. Karina, sandali. Oh, Basti! Sebastian pala. Gusto ko sana mag-sorry nung nakaraang araw. Hindi naman sa pero magulo talaga utak ko nun eh. Tsaka nagulat lang ako na nakapasok ka rito bilang scholar. Sige, okay lang. Di mo kailangang mag-sorry. Isa pa,
Hindi naman talaga nila kailangan pa na malaman nila magkamag-anak tayo, no? Hindi kasi, Karina, si Hana, girlfriend ko siya. Ang alam niya, mayaman ako, businessman ang papa ko, at lawyer naman ang mama ko. Kapag nalaman niyang magpinsan tayo, siguradong pagdududahan niya rin ang pagkatao ko. Bahagya akong napailing sa kanyang sinabi. Kailangan pa talaga niyang magpanggap na mayaman. Porke ba mayaman ang girlfriend niya? Yon ang tumatakbo sa isip ko. Basti, hindi ka na dapat nagpapaliwanag sa akin. Hindi ako mangingialam sa personal mong buhay, kaya wala kang dapat ipangamba. Salamat, Karina. Nga pala, Insan. Grabe, talino mo pa rin pala talaga, no? Na-perfect mo yung surprise quiz natin kanina. Ah, yun ba? Yung nakapaloob kasi ron na questionnaire, nabasa ko na sa mga libro ng high school. Sige may pupuntahan pa ako. Batid kong may sasabihin pa si Basti pero mas minabuti kong umalis na doon. Excited akong kumustahin si Lolo Domeng tungkol sa trabahong inaalok nito. Naku Ineng, magandang balita. Pumayag ang directress na maging tagawalis ka rito at pwede ka na magsimula mamaya pagkatapos ng klase mo. Talaga po, Lolo Domeng? Salamat naman po kung ganun. Saya ko. Matutulungan ko na pong nanay ko. Oo, kaya pagbutihin mo. Ayoko nang tatamad-tamad, ha? Matapos yon ay kaagad kong tinawagan si inay sa aking cellphone. Sinabi ko sa kanya na huwag na siyang mag-alala sa mga gastusin ko rito. Noong una ay hindi siya sang-ayon sa pagiging working student ko. Kaya sinikap kong kumbinsihin siya na kaya kong pagsabayin ang trabaho at ang pag-aaral ko. Oh, Ineng. Tapos na ba ang klase mo at walis na yung hawak mo? Opo, Lolo Domeng. 4 lang naman po ang subjects namin ngayong araw. Kaya minabuti ko pong agahan na lang ang pagwawalis. Mainam kung ganon. Siya nga pala, pagkatapos mong ipunin ang mga dahon, sindihan mo na rito sa tapat ng puno ng akasya. At huwag mong kakalimutan na tawagin ako kapag nagawa mo na, ha? Opo, Lo. Itinuon ko ang sarili ko sa pagwawalis sa mga cubicle area sa labas ng building. Hindi sinasadyang napadako ako malapit sa tinatambayan ni Hana at ng mga kaibigan niya. Binato nila sa akin ang mga walang laman na supot ng chichirya at bote ng soft drinks. Guys, medyo hindi ako updated eh. Ito na ba si Cinderella ngayon? Ba't biglang pumangit? Hey! Ariko! Hana! Bitawan mo nga ako, nasasaktan ako! What? Hinahawakan lang naman kita sa braso ah. Huwag kang OA. Ano bang kailangan mo sa akin? May ginagawa ako. May sasabihin ako sa'yo. Makinig kang mabuti ha. Layuan mo si Sebastian. Kung ayaw mong ipakain ko sa'yo yung mga winawalis mo. Hindi porke nakatsaba ka sa quiz, magmamagaling ka na. Hindi mo magugustuhan pag nagalit ako. Halos bumaon na ang mga kuko niya sa braso ko. Pagkatapos ay malakas niya akong tinulak. Sanhi para mapaupo ako sa lupa. Kasabay nito ang kanilang malakas na tawanan. Sinikap ko na lamang natapusin na ang aking pagwawalis. Saktong natipon ko na ang mga tuyong dahon sa tabi ng puno nang dumating si Lolo Domeng. Mabuti at natapos ka na riyan. Ako nang bahalang magsindi rito. Nakaligtaan ko palang iabot sa iyo ang posporo kanina. Oh, ano nangyari riyan? Po? Diyan, sa braso mo. Wala po. Natamaan lang po kanina ng matigas na bagay. Kung ganun, mainam ang yelo riyan. Lagyan mo pag-uwi mo upang mawala ang pasa. Tumango na lamang ako. Hindi ko gustong magsinungaling pero ayoko lang na idamay pa si Lolo Domeng sa galit sa akin ni Hana. Kung bakit ba kasi sa lahat ng estudyante rito ay ako pang pinagselosa na pinsan ng boyfriend nito. Hindi ko naman pwedeng sabihin dito ang tunay na relasyon namin. Ang buong akala ko hanggang doon na lang ang hinanakit sa akin ni Hana pero nagkamali ako. Students, sa susunod na buwan ay magaganap ang taon ng Pasiklaban ng Dunong. This year, 4 na departamento ang magtutunggali at kasama na riyan ang ating department. Kung kaya't, kailangan kong pumili ng isang magre-representa sa ating pangkat. Meron ba kayong may re-rekomenda? Pag-iisipan pa ba yan, ma'am? I've been the front runner of our batch since I was in grade school. Diba, guys? Agad na sumang-ayon ang lahat sa sinabi ni Hana. Pero
Hindi namin inaasahan ang magiging pasya ni Mrs. Ebanez. I'm glad, Hannah, that you're still active in this kind of competitions. At sa tingin ko, alam na ng ibang departamento kung sinong pipiliin nating pambato. Kung kaya, naisip kong ibahin muna sa pagkakataong ito. Ma'am, what do you mean? Meron pa bang mas karapat-dapat dito maliban sa akin? Ikaw ang pinakamahusay na contender, Hannah. At alam nila kung paano ka sumagot sa mga debate. Kaya, tsaka kung paghahandaan ka nila ng maigi. Exactly! Ngayon palang matatakot na sila. They will all cram and burn their empty brains for me. I'm sure magbaback out na yung mga yan. Hannah, ang kompetisyon ay inilunsad upang lalong palawigin at pag-ibayuhin ang kakayahan ng bawat isa at hindi para manindak. Gusto kong maging exciting ito sa pamamagitan ng pagpili ng bagong lalaban. Hindi na maipinta ang mukha ni Hannah nang matuon sa akin ang tingin ng aming guro. Wait, are you serious, Mrs. Ebanez? Yung babaeng yan ang pinipili mong ilaban sa competition, really? Umupo ka na muna, Hannah, at huminahon ka, please. Maganda yung naging standing ni Miss De Los Reyes sa nakaraang performance niya rito. In fact, lagi niyang napa-perfect ang exams. So, Miss Karina, gusto mo bang subukan? Ma'am, hindi ko po alam kung kaya ko. I know you can. Huwag kang mag-alala. Gagabayan kita sa magiging mechanics. Matapos yon ay nagulat ang lahat nang biglang magdabog si Hannah. Marahas itong naglakad palabas ng silid. Hindi na ako nagsalita. Ang totoo'y hindi naman talaga ako interesado sa competition. Ngunit nagbago ang isip ko nang sabihin sa akin ni Mrs. Ebanez ang magiging premyo nun. Karina, nabalitaan ko tinanggap mo raw yung suggestion ni Mrs. Ibanez? Oo, Basti. At saka alam mo, sayang din yung premyo kung hindi ko susubukan. Kung ganun, sumali ka lang dahil sa premyo? Oo. Malaking tulong na yun sa amin ni Inay kung sakasakali man na manalo ako. Alam mo naman, nagipit kami sa pera. Kung bigyan na lang kaya kita ng 10K, medyo malaki rin kasi yung pinadalang alawan sa akin ni Papa. Ano sa palagay mo? Sandali akong napatingin kay Basti. Alam kong hindi siya mag-aalok ng ganoong kalaking halaga kung wala itong kapalit. Ganyan mo talaga kamahal si Hannah, ha? Para gastahin mo yung perang pinaghirapan ng papa mo sa abroad. Karina naman, wala kinalaman dito si Hannah. Gusto mong matras ako sa competition, tama? Look, Insan, alam kong introvert ka. Hindi rin garantisadong mananalo ka dyan. Kilala mo bang kinakalaban mo? Lalamunin ka lang nila sa stage. Baka nga himatayin ka pa ron. Ginagawa ko to para sa'yo. Dahil magpinsan tayo. Hindi ko napigilang matawa sa sinabi niya. Magpinsan? Tanda ko pa tuwing may okasyon lang nila kami naaalala bilang kapamilya. Yon ay upang gawing tagahugas ng plato ng kanilang mga bisita. Tumayo na ako sa aking upuan at kinuha ang bag ko. Saka ko siya muling nilingon. Salamat sa alok, Basti. Pero kanina nag-aalangan talaga akong sumali. Pero alam mo ngayon, mas lalo mula ako kinumbinsi na lumahok. Kaya pasensya na. Kasi kahit hindi ako manalo, gusto ko pa rin subukan, no? Magiging masayang karanasan yun dito sa school. Siya, mauna na ako. Karina, sigurado ka bang hindi mo pagsisisihan to? Hindi, Basti. Oo nga't salat nga kami sa pera, pero may dangal din kami pinaglalaban. Hindi ko napansin na habang nag-uusap pala kami ni Basti, ay nakita kami ni Hannah. Nagulat ako nang may humawak sa magkabilang braso ko. Sa pilitan nila akong kinaladkad patungong banyo. Tawan niyo ako! Anong gagawin niyo sa akin? Nakikita mo yan? Yan dapat ang pinagkakabalhan mo. Mga basura! Hawakan niyo maigi yan! Hana! Pakawalan niyo ako! Pakawalan? Dito ka nababagay, girl. Ilang ulit ba kitang pagsasabihan, ha? Layuan mo si Sebastian. Pero ang landi mo pa rin talaga. Napasigaw ako nang bigla niyang hatakin ang buhok ko. Hindi ako makawala sa higpit ng pagkakahawak sa akin ng dalawa niyang kasama. Pinsan ko si Basti, Hana! Tama na! Nagpapatawa ka ba? Paano mo siya magiging pinsan? Mahirap ka lang. Sinungaling kang babae ka. Hana, maniwala ka sa akin.
Pinakiusapan niya ako na wag sabihin sa'yo dahil malalaman mong pagkatao niya. Hindi siya mayaman. Nagkataon lang na nasa abroad si Tito Fred at malaki ang sweldo. Kaya na kaya nilang maipasok dito si Basti. Kapatid ni Itay si Tito Fred na papa naman ni Basti. Please, Hana, pakawalan niyo na ako. Bakit siya lapit ng lapit sa'yo kung talaga magpinsan lang kayo? Sinubukan niya akong suhulan kapalit ng pag-atras ko sa competition. Wala na akong choice kundi ang sabihin sa kanyang katotohanan. Ilang saglit lang ay isang malakas na sampal naman ang dumapo sa mukha ko. Nang makaalis na sila ay napaupo na lamang ako sa toilet bowl. Habang sinasapo ko ang aking pisngi, doon na bumuhos ng malakas ang mga luha ko. Hindi ko na talaga maintindihan kung bakit nangyayari to sa akin. Napatigil lang ako sa pag-iyak nang may mapansin na naman akong anino sa may dingding ng banyo. Nang mapagtanto kong walang ibang tao ron, ay agad na akong tumakbo palabas. Nakasalubong ko si Mrs. Ibanez na papunta pa lang ng CR. Nilapitan niya ako at hinawakan sa balikat. "Oh, Miss De Los Reyes, anong nangyari sa'yo?" Ma'am, may nakita po ba kayong anino sa loob ng CR? "Ano? Ang ibig ko sabihin, anong nangyari sa pisngi mo? May sumampal ba sa'yo?" Nadulas lang po ko kanina. Tumama po sa lababo. Hindi ka nag-iingat eh. Mabuti pa dumiretso ka na ng klinik nang malapatan niya ng aid. Sinunod ko ang sinabi ni Ma'am. Ngunit bago pa man ako makarating ng klinik, bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Mabilis na umikot ang paningin ko at sa loob ng ilang segundo ay hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Ining, buti naman at gising ka na. Lolo Doming, nasan po ako? Nasa klinik ka. Nakita kitang hinimatay kahapon sa hallway kaya dinala kita rito. Kahapon pa po ako nandito? Oo, bumalik lang ako ngayon para dalhan ka ng makakain kahit alam kong hindi ka pagising. May mga pasa at galos ka. Ano bang nangyari sa'yo, ha? Ganun ba katindi ang pananakit sa'yo ng anak ni Sandoval para himatayin ka? Bahagya akong natigilan sa kanyang sinabi. Kung ganun, alam pala niya. Oo, Ineng. Alam kong pinagmamalupitan ka niya. Ngunit hindi ko sinubukang mangialam sa inyong dalawa dahil nakikita ko sa iyo na kaya mo namang lumaban. Hindi mo lang ginagawa. Hindi po totoo yan. Kung kaya ko pong lumaban, wala ako rito. Hindi sana masasayaran ng palad niya yung mukha ko. Matalino kang bata, Karina. Alam mo kung kailan dapat lumaban at kung kailan dapat maging mapagtimpi. Mana ka nga sa iyong yumaong ama. Kilala niyo pong tatay ko? Sandaling hindi sumagot si Lolo Doming. Maya-maya ay may kinuha itong tila parisukat na tanso. Sa tuwing wala silang klase, sa halip na makihalubilo ang iyong ama sa mga kapwa niya estudyante, ay nakatambay siya sa may puno kung saan ako malimit tumugtog noon. Napapakalma raw siya ng tunog nito. Isang araw, nagpaalam siya sa akin dahil magiging padre de pamilya na raw siya. Ang sabi niya, babalik din daw siya sa pag-aaral, masiguro lang niyang mabubuhay kanya ng maayos. At gusto niya, tugtugin ko raw ang paborito niyang awitin sa oras na makabalik siya rito. Ngunit hindi nangyari yon. Wala na po siya. Naaksidente po siya sa motorsiklo. Nako, kinalulungkot kong mabalitaan yan. Wala po akong gaanong alaala kay Itay. Kasi maliit pa po ako nung nangyari yun. Kaya masaya po ako kapag may naririnig akong kwento tungkol sa kanya. Kung ganon, hayaan mong tugtugan kita. Maraming salamat po, Lolo Doming. Parang nandito po si Itay habang tumutugtog kayo. Bawat isa sa atin ay may mundo na nakalaan. Maaring hindi mo siya nakikita, pero nakakatiyak akong hindi siya nawala. Magpahinga kang mabuti. Mauna na ako, Ineng. At ako'y marami pang gagawin. Habang tumutugtog si Lolo Doming sa kanyang harmonika, hindi ko namalayan ang pagtulo ng mga luha ko. Hindi ako pamilyar sa musikang kanyang ginamit, ngunit tumagos yun sa akin na para bang kasama ko sa mga sandaling yon si Itay. Hindi nagtagal ay lumabas na rin ako ng klinik. Sinikap kong iwasan ang grupo nila Hana at maging si Basti. Nagpasalamat akong hindi na nila ako ginulo mula noon.
Hanggang sa dumating na ang araw bago ang competition. Akala ko, tanggap na ni Hana na ako ang piniling lumahok. Ngunit lingid sa kaalaman ko, ay may tahimik lang pala siyang binabalak sa akin. Miss De Los Reyes, I'm so disappointed with you. Bakit mo nagawa ito? Ang alin po, ma'am? Pinaiimbestigahan sa akin ng directress ang nangyayaring kopyahan sa exam sa section na ito at may nagsabi sa akin na ikaw daw ang source nila ng sagot. Opo, hindi po totoo yan, ma'am. Paano mo ipapaliwanag sa akin na napunta kina Sebastian itong scratch papers mo? Naglalaman ito ng mga kodigo. Nasabi niya na magpinsan daw kayo, kaya mo raw siya tinutulungan at malaki daw ang ibinabayad niya sa'yo. Ma'am, hindi totoo yan. Oo, magpinsan nga po kami pero hindi ko magagawang magpakopya. Paghandaan mo ang kaparusahan mo, Miss De Los Reyes. Hindi ko to palalampasin. I'm so disappointed with you. Akala ko pa naman, naiiba ka sa mga estudyante rito. Hindi na ako nabigyan ng pagkakataong magpaliwanag dahil pinalabas na niya ako sa kanyang silid. Agad kong hinanap si Basti. Hindi ko lubos akalaing magagawa niya sa akin to. Kung ano man ang dahilan niya, hindi ko siya mapapatawad. Oh, Karina! Hinahanap po ba si Sebastian? He's not here. Katatapos lang ng tryout niya para sumali sa basketball team. And guess what? Natanggap siya. Siyempre, with the help from me. Sabihin mo sa akin, Hana, may kinalaman ka ba sa ginawa ni Basti? What? Ano bang sinasabi mo? Wala akong alam dyan. Ganyan ka ba talaga kadesperadong talunin ako? Tumitira ka ng pailalim? Hey, watch your words. Kung ano-anong mga binibintang mo sa akin, wala ka namang katibayan. Ako? Desperada? Baka ikaw. Sino bang mahirap sa atin dito na isinisiksik ang sarili niya sa school na hindi naman siya nababagay? Alam mo, pwede ko namang ayusin kung ano man yung problema mo eh. Come with me. At sa tingin mo, susunod ako sa'yo? Bawiin niyo ang akusasyon niyo sa akin. Yun na nga ang gagawin ko, stupid. Pero gusto ko na pumunta ka muna sa loob ng gymnasium. Hintayin mo ron si Sebastian, or Basti rather. Papaaminin ko siya sa'yo, kaya ihanda mo ng phone mo to record. Alam kong may binabalak siyang masama, kaya hindi ko siya sinunod. Pero pagtalikod ko ay nakaabang na pala sa akin ng mga kasama niya. Hinatak nila ako patungong gymnasium. Hindi ko akalain na doon na pala mag-uumpisa ang bangungot ko. Inapak-apakan ni Hana ang mga kamay ko bago nila ako isinilid sa isang bodega. At hindi ko inaasahan ang mangyayari pagkatapos nun. Anong nangyari kay Miss De Los Reyes? Bakit siya nagkaganyan? Bakit ang dami niyang sugat? Yun nga rin ang pinagtataka ko. Mahigit 1 linggo na hindi pumapasok at nagwawalis ang batang yan. Naisip ko na baka ako naging abala lang siya sa kompetisyon. Tapos nakita ko na lamang siya kaninang umaga na nakahiga sa ilalim ng puno ng akasya. Hindi. 1 linggo na rin siyang hindi pumapasok sa klase ko, Mang Doming. Hindi na rin siya nakasali sa competition dahil sa naging issue niya. Nabalitaan ko nga ang tungkol dyan. Ma'am Ibanez, matagal na akong nandito sa eskwelahang ito. Ang totoo, mas nauna pa. May iba't ibang klase ng tao ang araw-araw na lumalabas-masok dito. At nasisiguro ko na ang batang ito ay hindi ang klase ng tao na gagawa ng ganoong bagay. Alam ko po yon. Naging padalos-dalos ako sa mga nasabi ko sa kanya bago to mangyari. Umami na yung pinsan niya na sinetap lang daw nila si Karina para mapilitan akong tanggalin siya sa competition. Huwag kayong mag-alala, Mang Doming. Hindi ko palalampasin ang sino man na gumawa nito sa kanya. Kilala ko ang pinagmumula ng mga tinig na yon, sina Mrs. Ibanez at si Lolo Doming. Ramdam kong nakaratay ako sa higaan pero hindi ko maigalaw ang katawan ko, maging ang mga mata ko'y hindi ko maimulat. Tama ba ang narinig ko? Mahigit 1 linggo na akong nawala? Sinubukan ko pa ring buksan ang mga mata ko nang muli kong narinig magsalita si Lolo Doming. Caridad, tatawagin kita sa una mong pangalan. Saksi ako kung gaano mo kamahali ang trabaho mo. Dahil dyan, hindi mo nagagawang lisanin ang daigdig na ito. Anong sinasabi mo, Mang Doming? Kilala ko ang totoong Caridad. Dapat patay na siya 30 taon na ang nakakaraan. Hindi man ako makagalaw, nagulat ako sa sinabi ni Lolo Doming.
Sunod ko namang narinig ang tagaktak ng heels ni Mrs. Ibanez. Mang Domeng, alam ko po na isa kayong dating albularyo, ngunit nakakamangha na meron pa pala kayong ganyang klaseng kakayahan. O mas tamang sabihing, malawak na imahinasyon. 1995 nang lumapit sa akin ang mag-inang Ibanez upang magpagamot. Ang sabi nila, tinaningan na raw si Caridad ng doktor dahil ganun kalubha ang kanyang karamdaman. Maging ako, nung makita ko siya'y alam kong hindi na magtatagal ang buhay niya. Pero 1 buwan ang nakalipas, bigla kang nagpakita. Halos lahat sa iyo ay nag-iba. Malakas, matalino, maging ang iyong pananalita at pagkilos ay iba na rin. Hindi ka ba masaya sa nakikita mo, Mang Domeng? Ibig sabihin lang nito ay isa kang magaling na albularyo. Napagaling mo ko. Ang balat mo sa likod ng iyong liig, hindi ko nakita noon sa totoong Caridad. Ilang sandali ay wala akong narinig na nagsalita sa kanila. Tila natahimik si Mrs. Ibanez sa sinabi ni Lolo Domeng. Maya-maya ay naramdaman ko ang pagbabago ng tono nito. Ano ang gusto mong mangyari ngayon, Mang Domeng? Palalayasin mo ba ako sa katawang ito? Hindi ko gagawin yon. Nakikita ko naman na wala kang ginagawang masama sa mga tao at iniingatan mo ang iyong reputasyon. Bukod doon, ramdam kong payapa na ang tunay na may-ari ng katawang yan. Pero meron lang sana akong ipapakiusap sa iyo. Ano yon? Ang batang yan, huwag mo sanang hayaan na matanggalan siya ng karapatan sa kanyang sariling katawan. Marami ng paghihirap ang dinanas ng batang yan. Hayaan niyo sana siyang mabuhay. At paano ka naman nakakasiguro na may kinalaman ng mga engkanto sa pagkawala ng batang yan? Halos buong buhay kong inaalagaan ang lugar na ito. Kaya parang karugtong na nito ang ugat at laman ko. Alam ko kung ano nangyayari rito. Hindi ko kontrolado ang mga engkanto, Mang Domeng. Marahil nakikita nilang mahina na ang bata at hindi nararapat sa kanya ang buhay na meron siya. Nakakatiyak akong nais pa niyang mabuhay. Marami pa siyang pangarap, Caridad. Sige, susubukan kong makiusap. Hindi ko gaanong maintindihan ang pinag-uusapan nila. At hindi ko rin alam kung gaano na ako katagal nakaratay sa higaang ito. Hindi ko maramdaman ang pagsikat ng araw o ang pagbabago ng klima sa gabi. Ganito na ba kamanhid ang katawan ko? Para akong nakakulong at unti-unting lumalayo sa katawan ko. Wala na akong gaanong marinig hanggang sa bumalik ako sa hindi ko malamang lugar. Isang napakagandang lugar. Maya-maya ay may naamoy akong insenso. Parang hinahatak ako nito pabalik sa katawan ko. Habang tumatagal ay lalong tumatapang ang amoy. Lubayan niyo ang batang ito. Hayaan niyo siyang mabuhay. Hindi pa niya oras. Huwag niyong panghimasukan ng hindi sa inyo. Sigurado po ba kayo sa ginagawa niyo, Lolo? Ilang araw niyo nang ginagawa yan pero hindi pa rin siya nagigising. Matindi ang puwersang bumabalot. Talagang hindi magiging madali. Sana nga magising na po siya. Lalong magagalit sa akin si Papa. Lo, balitaan niyo na lang po ako pag nagising na siya. Kailangan ko na pong pumasok sa klase. Sige, iho. Marahil ay matagal pa na orasyon ang gugugulin ko. Maibalik ko lang ang kanyang malay. Sa hindi ko malamang dahilan ay parang umalpas ako mula sa pagkalunod. Habol hininga kong namulat at napabangon sa pagkakahiga. Lolo Domeng? Gising ka na sa wakas. Kamusta ang pakiramdam mo? Maayos naman po. Nauuhaw po ako. Eto, ubusin mo yan. Makakatulong yan sa pagbalik ng sirkulasyon ng dugo mo sa iyong katawan. Matapos akong lumingon ay napansin ko ang aking mga kamay na nakahawak sa baso. Anong problema, Ineng? Yung kamay ko po. Binali po ito ni Hana bago ako mawala ng malay. Pero wala man lang po akong maramdamang kirot. Natigilan din si Lolo Domeng sa aking sinabi. Seryoso siyang tumingin sa mga mata ko na tila ba natatakot. Sabihin mo sa akin, Karina, saan ka nang galing? Ang huli ko po kasing natatandaan, dinala ko ni Hana sa bodega at kinulong nila ako ron. Tapos, nawalan ako ng malay saka nanaginip. Na parang hindi. Para po kasing totoo. Sabihin mo ang mga nakita mo roon.
Napunta po ako sa hindi ko kilalang lugar. Maraming bulaklak at nagtatayo ang mga puno. Tapos sa gitna nun, may isang malaking palasyo. Kumikinang na parang ginto. Maraming pagkain at magaganda yung tanawin. Napakaganda ron, Lolo Doming. Sa sobrang ganda, parang ayoko na pong umalis. Pero hindi yun ang mundo natin, Karina. Mabutit hindi ka kumain o tumanggap ng kahit ano roon. Sa mga sandaling yon ay nahiwagaan na ako. Ang buong akala ko talaga ay isa lamang yung panaginip. Ngunit sa pagkakasabing yon ni Lolo Doming ay tila alam niya ang lugar na yon. Ano po ba yung lugar na yun, Lolo? Pasensya na, Ining. Pero hindi ko maaaring bigkasin ang pangalan ng mga lugar na iyon. Nasa paligid lamang sila at anumang oras ay maaari ka nilang kunin muli. Nila? Hindi ko po kayo maintindihan. Ang mabuti pa ay magpalakas ka at sikapin mong huwag nang magpapaapi sa kahit kanino. Tumimo sa akin ang sinabing yon ni Lolo Doming. Marami mang katanungan sa utak ko, sinikap kong baliwalain muna yon. Nang bumalik na ang lakas ko ay nagbalik na rin ako sa eskwela. Ramdam ko sa bawat araw kung gaano ako katagal na nawala. Napansin kong marami nang nagbago. Hindi na ako nilalapitan ng mga barkada ni Hana o maging si Hana mismo ay hindi ko na napagkikita sa school. Ano na kayang nangyari doon? Kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya sa akin. Oh, Miss Karina, I'm glad na nakabalik ka na. Thank you po, ma'am. Nabalitaan ko po, dinalaw niyo raw po ako sa klinik. Oh, sobra kasi ako nag-alala na hindi ka na nakakapasok eh. And then nakita ka na lang na nakahandusay sa... Okay, enough about that. Marami kang kailangang habulin sa lessons pero wag mo masyadong stress ang sarili mo, ha? Opo, ma'am. Nga po pala Bala ko palang sanang itanong kung nasaan na sina Hana at Basti dahil kapwa ang mga itong wala sa loob ng silid. Bigla namang may pumasok na babaeng hindi kaagad namin nakilala. Miss Sandoval? Ikaw ba yan? Yes, ma'am. Bakit balot na balot ka yata, Iya? May lagnat ka ba? If you're not feeling well, dapat magpahinga ka na lang sa bahay ninyo. No, I'm okay. Marami na akong absences eh. At saka ayaw naman ni Daddy na mag-homeschooling ako. I should run daw for cum laude at least. Ramdam ko ang nerbiyos sa boses ni Hana. Pero nung tumingin siya sa gawi ko, ay magkahalong gulat at galit ang namutawi sa kanyang mga mata. Marahil ay hindi niya inaasahan na makita ako sa maayos na kalagayan matapos ang ginawa niya. Ngunit hindi lamang pala siya ang magugulat. Pagkaraan ng aming klase ay kinausap ko si Mrs. Ibanez. Kinumusta ko ang sinabmit kong reklamo sa disciplinary committee. Ma'am, bakit hindi po pwedeng ireklamo si Hana at Sebastian sa ginawa nila sa akin? Ay, sa maniwala ka man o sa hindi, kinausap kong maigi ang directress. Hindi raw sila maghahain ng suspension at lalong-lalo na ng expulsion para kay Hana. At regarding naman kay Sebastian, napatawa na siya ng 1.5 buwang suspension. Naparusahan si Basti? Pero si Hana wala man lang kahit na anong parusa? Hindi naman po gagawin yun ni Basti kung hindi niya inutos. Saka bukod po doon, binalian nila ako ng kamay at ikinulong sa stock room. Halos 2 linggo ako nawalan ng malay dahil sa kanya. Noong umamin si Sebastian sa pag-set up sa'yo, hindi niya dinawit ang pangalan ni Hana. At tungkol naman sa sinasabi mong pangbabali sa kamay mo, wala kang pinanghahawakang medico-legal. Ayaw magbigay ng ganong medical result ng resident doctor sa clinic. At nakita rin nilang maayos naman ang kamay mo. Isa pa, major stockholder ang tatay niya sa eskwelahang ito, kaya imposible talagang hinihingi mo. Dismayado akong lumabas sa opisina nito. Napabuga ko ng marahas na hangin. Ngayon ay naiintindihan ko na. Wala talaga akong laban sa impluwensya ng pamilya ni Hana. Pero dahil himala pa akong nagising, hindi na ako papayag na aapak-apakan pa niya ako sa pagkakataong ito. Alam kong masama ang loob mo, Ining. Ngunit huwag mong hayaang pangibabawang ka ng puot sa iyong pagkatao. Hindi niyo po kasi naiintindihan kung saan ako nanggagaling, Lolo Doming. Munti ka na po ako mamatay sa ginawa nila sa akin. Ano?
Porke mayaman sila, pwede na nalang gawin lahat? Makinig ka. Maaaring hawak nga nila ang mundo sa ngayon, ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon. Mahiwaga ang buhay. Hindi mo alam kung kailan at sa kung paanong paraan ka nito babawian. Ipinagpatuloy ni Lolo Domeng ang pagsasalansan ng mga naipong basura sa trash can. Habang ako naman ay halos ihampas na ang walis na hawak ko dahil sa nararamdamang galit. Simula ng araw na yon ay sinikap kong makahabol sa lahat ng leksyon noong mga nagdaang araw na nawala ako. Gusto kong maungusan si Hana. Hindi siya nararapat maging cum laude. Basti, anong ginagawa mo rito? Suspendido ka pa sa klase dahil sa ginawa niyo sa akin, di ba? Oo. Pumunta lang ako rito para makita si Hana at para humingi na rin ako ng tawad sa'yo. Galit na galit si Papa nung makarating sa kanya yung ginawa ko. Pati si Tita Lorna nagalit na rin kay Papa dahil sa akin. Ayoko mag-away ang pamilya natin. Kilala kong nanay ko. Hindi siya basta-basta nagtatanim ng sama ng loob. Kahit na minsan, ipinaparamdam niyo sa amin ng pangmamaliit. Lagi niya kayong pinagtatanggol sa akin sa tuwing sinasabi kong sumusobra na kayo. Tapos ganun pang gagawin mo sa akin? Karina, alam kong nagkamali ako. Pero intindihin mo naman, gusto kong makapasok sa varsity para makabawas sa babayaran kong tuition. At pinagbantaan din ako ni Hana kapag hindi ko sinunod ang gusto niya, makikipag-break siya sa akin. Intindihin? Intindihin, Basti. Siniraan mo ako para lang may makuha ka. Baliw na baliw ka sa babaeng yun. Hindi mo siya dinawit sa kalokohan na siya naman talaga nagplano. Tapos ngayon, manghihingi ka ng tawad sa akin. Sabihin mo, nagiging kahihiyan ka na sa lugar natin, di ba? Hindi matanggap nila tito at tita na ang pinagmamalaki nilang anak ay hindi naman talaga matalino at higit sa lahat, manggagamit pa. Alam mo, hindi pagpapatawad ang gusto mong hingin sa akin kundi paglinis ng pangalan mo. Huwag mo na nga akong kakausapin ulit. Mabibigat ang aking mga hakbang habang palabas na ako ng gate ng campus. Hindi ko akalaing sasalubungin ako ni Basti doon. Hindi pa talaga ako handang magpatawad sa kanya. Dahil hindi lang ang kinabukasan ko ang muntik nilang masira, pati na rin ang tiwala sa akin ni inay. Binigyan pa niya ng sama ng loob ang nanay ko at yun ang kinagagalit ko. Kinabukasan sa school ay bigla akong napagkatuwa ang lapitan si Hana nang makita ko siya sa hallway. Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Gusto niyo bang mapalaya sa school na to, ha? Hana, kay aga-aga sumisigaw ka dyan. Winter ba ngayon? Ba't palagi ka na lang naka-jacket? Wala kang pakialam. Huwag kang humarang sa daan ko. May 15 minutes pa tayo bago magsimula ang klase. Gusto lang kitang kamustahin. Nga pala, nagkita kami ni Basti kahapon. Dahil sa pinlano nyo, siya ang napasama, imbis na ako. O ngayon? Aren't you happy now? Look, Karina, hindi ko alam kung anong klaseng maligno ka na parang walang nangyari sa'yo. Pero kung iniisip mo na matatalo mo ko, dream on. Tabi ka nga dyan. Napamaang na lamang ako sa aking kinatatayuan. Wala man lang ako nakikitang pagsisisi mula sa kanya. Ako pa talagang tinawag niyang maligno? Samantalang siya ang asal impacta. Mas lalong umigting ang galit ko kay Hana, pero nagulat na lamang kami sa aming nakita ng aksidenteng matanggal ang hood sa kanyang ulo. What? Stop staring at me! Ano nangyayari sa'yo, Hana? Bakit nabubulok ang balat mo? Tinatanong mo pa talaga? Ikaw ang may kagagawa nito! Ano? Bakit ako? Listen everyone! Listen! Itong babaeng to, binabarang niya ako. Kaya nagkaganito ang itsura ko dahil galing siya sa akin. Malignong babaeng yan! Oy, Hana, magdahan-dahan ka sa mga pananalita mo. Wala akong ginagawa sa'yong masama. At least wala pa. Hindi mo ako katulad. Oh, come on! Alam ng lahat dito kung gaano ka katagal na nawala at hindi matagpuan. Tapos, all of a sudden, makikita ka na lang sa ilalim ng puno ng akasya. Kung hindi ka maligno, baka anak ka ng kapre! Malapit na akong mapikon sa lahat ng mga pinaparatang niya sa aking kabaliwan. Kung wala lang kami sana sa campus, nasapok ko na ang bibig niya. Akmang sasampaling ko na sana siya nang biglang dumating si Mrs. Ibanez. Oh, anong nangyayari rito? Hana, ano? Binabarang ako, ma'am, ng babae yan. Help me!
Nagpa-consult na ako sa mga doktor at hindi nila malaman ko anong sakit ko. Nag-umpisa lang naman to nung mawala yung babaeng yan eh. If I know, palihim niya akong binabarang habang wala siya dito sa school. Galit na galit siya sa akin kasi akong lumaban sa competition at hindi siya. Miss Sandoval, mahirap paniwalaan ang narrative mo. Isa pa, wala ka namang ebidensya na may kinalaman nga dyan si Miss De Los Reyes. Sa tingin ko, mas mainam kung magpapatingin ka na lang sa mga espesyalista sa Maynila. No! Hindi ako aalis dito hanggat nandito pang babae niyan. I-expel niyo muna siya rito at saka lang ako aalis. Tumigil ka nga, Hana. Wala kang karapatang gawin sa akin yan. Of course I can. I own the school. Isang sabi ko lang kay Daddy, mapapalayas ka na rito. Now, Mrs. Epañez, kung mahal mo pang trabaho mo, do everything you can to get this witch out of here. Sandaling natahimik ang aming guro. Tumingin ako sa kanya. Kinakabahan ako na baka kampihan nga niya si Hana. Hindi na ako magugulat kung sakaling mang mangyari yon. Pero hindi ganoon ang nangyari. Miss Sandoval, natitiyak ko na maski ang iyong ama hindi matutuwa kapag may pinaalis tayong estudyante dito nang walang sapat na basihan. Seriously? Mas kilala ko ang daddy ko. Ayaw niyang nasistress ako sa pag-aaral ko. At sasabihin ko sa kanya na bad influence ang babaeng to. Hana, pinapangalagaan ng institusyong ito ang malinis na reputasyon. Bukod doon, isa rin itong negosyo na hindi hahayaang masira ng iyong ama dahil lamang sa'yo. Hindi mo naman yata gugustuhin na ungkatin pa ang bullying issues mo rito sa nagdaang mga taon, hindi ba? Matagal ka nang pinagtatakpan ni Mr. Sandoval para lang hindi masirang eskwelahang ito. Kaya huwag nating hintayin na umabot na naman ito sa CHED. Hindi na nakasagot pa si Hana at lumakad na rin paalis si Mrs. Ebañez. At bago pa man kami muling magkagulo, ay tinalikuran ko na rin siya. Sinariwa ko ang mga narinig ko kay Mrs. Ebañez tungkol kay Hana. Kung ganon, hindi lang pala akong binuli niya. Ilan na kaya ang mga minalas na estudyanteng dumaan sa kalupitan ni Hana at sumuko na lang. Naiisip ko pa lang kung anong kaya niya pang gawin, napapapikit na lang ako sa inis. Para sa akin ay hindi siya tao. Ang alam ko, hindi sa bayang ito nag-elementary ang anak ni Sandoval kundi sa abroad. Nang makapag-asawa siya ng taga rito, ay minabuti niyang dito na pag-aralin ng high school ang kanyang unika iha. Lolo Doming, sa tingin niyo po, bakit po lumaking ganun si Hana? Hindi po siya marunong maawa. Bukod marahil sa lumaki itong sanay na nasusunod ang gusto, ang nakikita kong dahilan ng kasamaan ng kanyang ugali ay may kinalaman sa tunay niyang ina. Yung una po bang asawa ni Mr. Sandoval, ano pong nangyari sa kanya? Ayon sa mga sabi-sabi, nagkaroon daw ng ibang lalaki at basta na lamang silang iniwan ng kanyang mag-ama nang walang pasabi. Pero alam ko ang tunay na nangyari. Ano po? Hayaan na lang natin yun sa nakaraan. Magtatanong pa sana ako pero tumalikod na ito paalis. Habang nagwawalis ako ay biglang sumagi sa isip ko na usisain si Lolo Doming tungkol kay Hana. Kung bakit nagkaroon ito ng malaimpaktang pag-uugali. Pero kahit pa matapos ko ng marinig ang mga yon, ay hindi ko pa rin makuhang makaramdam ng kahit nakatiting na simpatsya para rito. Walang sasapat na dahilan para mang-agrabyado siya ng ibang tao. Lolo Doming, tapos ko na po linisin ang hallway. Manghihiram lang po sana ako ng posporo para sindihan itong mga tuyong dahon. Lolo Doming! Lolo Doming? Nasaan kaya siya? Kanina narito lang yun eh. Alam ko ang ginagawa ninyo. Alam ko na aawa kayo sa batang yon. Ngunit hindi makabubuti sa kanya ang ginagawa niyong paraan. Hindi rin tama na nangingialam kayo sa buhay ng mga mortal. Ihinto niyo na ito bago pa may madamay na inosente. Lolo Doming? Sino pong kausap niyo riyan? Ha? Wala. Itong puno lang. Nakikiusap akong papagpahingahin man lang na tayo sa pagwawalis. Tumigil muna siya sa paglalagas ng kanyang dahon. Tapos ka na ba sa gawain mo? Oo. Hinahanap ko nga po kayo kasi manghihiram ako ng posporo. Iniwan ko lang dun sa pulang balde. Halika na, tumalis na tayo rito. Ramdam ko ang pagkabalisa ni Lolo Doming habang lumalakad kami palayo sa puno ng akasya.
Malinaw sa akin ang mga narinig ko. Ngunit kung bakit ngayon inililihim ay naging palaisipan para sa akin. Habang lumilipas ang mga araw, naging misteryoso na ang kanyang mga kinikilos. Nakakaramdam na rin ako ng takot sa lugar na ito. Hanggang sa isang balita ang inanunso ni Mrs. Ebañez bago mag-umpisa ang aming klase. Makinig kayo, students. Makinig! Ang inyong kaklasing si Miss Hannah Sandoval ay opisyal nang nag-drop out sa kanyang subjects. Ngayong araw din mismo ang kanyang flight papuntang US upang doon magpagamot. Alam kong hindi naging mabuti ang kanyang naging pakikitungo sa karamihan sa inyo, ngunit sana'y hilingin pa rin natin ang kanyang ikagagaling. Sabihin niyo nga po sa amin, Mrs. Ebañez, ano po ba talagang meron sa lugar na to? Anong ibig mong sabihin, Miss Karina? Nawala po ako ng mahigit kumulang 2 linggo. Habang si Hannah naman po ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na sakit. Kaya sabihin niyo po sa amin, mayroon po ba kaming dapat malaman tungkol sa lugar na to? Karapatan po namin malaman para makapag-ingat naman po kami. Ilang segundong hindi sumagot ang ginang bago siya nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Tumingin muna siya sa labas ng bintana at saka siya bumaling sa akin. Ang meron lamang dito ay kayo, ako at ang lupang inaapakan nyo. Lahat ng nakikita nyo may buhay na dapat igalang. Kung marunong kayong rumespeto, siya kung hindi kayo mapapahamak. At tungkol naman siya sa sinasabi mo, Miss De Los Reyes, hindi namin alam kung bakit ka nawala ng ganun katagal. Pero, Mrs. Ebañez... Meron pa tayong klase na dapat talakayin. Kung meron ka pang mga personal na katanungan, sadyain mo na lamang ako sa aking opisina pagkatapos ng trabaho ko. Pero kung wala rin namang kabuluhan ng bagay na itatanong mo, mas maiging wag mo na lamang sayangin ang oras ko. Pwede ba? Kahit na sinabi niya yon, tila naging mailap na si Mrs. Ebañez. Hindi na niya ako hinarap nung pumunta ako sa opisina niya. Hindi na talaga maganda ang pakiramdam ko rito, ngunit mas pinili ko na lamang na huwag na munang intindihin yon. Lumipas ang ilang buwan. Nagulat na lamang ako sa biglang bumungad sa akin sa labas ng inuupahan kong kwarto. Hannah? Yung mukha mo, anong ginagawa mo rito? Saka bakit ka nilalangaw? Karina, I'm begging you. Gusto mo ba lumuhod ako? Luluhod ako. Teka! Tumayo ka nga! Pwede ba akong pumasok? They're all staring at me. Ay, sige, pasok ka. Kung may masama kang pinaplano sa akin, huwag mo na ituloy. Hindi mo na teritoryo to. No! Isa pa, hindi naman kita kakayaning saktan eh. Alam kong marami na akong nagawang mali sa'yo. At kung ito ang ganti mo sa akin, please, patawarin mo na ako. Please! Teka, hanggang ngayon, iniisip mo na ako pa rin na may kagagawan sa sakit mong yan? Hindi siya sumagot, bagkus ay muli siyang lumuhod sa harap ko. Umiiyak, mukhang hinang-hina na siya. Tuluyan niyang tinanggal ang balabal na nakapalibot sa kanyang leeg at ulo. Lumantad sa akin ang nabubulok niyang balat at may naglalabasan pang laksa-laksang buhay na uod. Sinakop na noon ang buong mukha niya. Wala nang bakas ng dating makinis at malaporselanan niyang kutis. Wala sa loob na napatakip ako ng aking bibig dahil sa pagkabigla. Paglapag pa lang namin sa Amerika, dumiretso na kami agad sa pinakamagandang ospital doon. Dumaan ako sa maraming tests, kung ano-anong medication ang ginawa at ininom ko. But still, palala lang ako ng palala. The doctors, they kept on experimenting on my case. Kung ano-ano na ring terms ang tinawag nila sa karamdaman ko. But my guts kept on telling me that this is something that I have to deal with you. Hannah, oo, marami kang ginawa sa akin. Napakasama. At aaminin ko, hindi pa kita napapatawad. Pero kahit kailan, hindi kita ginantihan. Hindi dahil sa hindi ko gusto, kundi dahil hindi kaya ng konsensya kong tularan ka. Kung ano man ang nangyayari sa'yo ngayon, wala akong kinalaman. Karina. Alam mo, baliwala yung pagmamakaawa mo, Hannah. Gusto man kitang tulungan, hindi ko alam kung paano. Kaya tumayo ka na riyan.
Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. I'm hopeless. I think I'm dying. Siguro nga, kapurasahan to sa lahat ng kasamaang ginawa ko sa'yo at sa iba pang mga binuli ko. Galit ako sa mundo. My mom, iniwan niya ako for another man when I was just 6 years old. Pinagpasapasahan ako ng pag-aalaga sa iba't ibang yaya. Yung daddy ko, saka lang niya naalalang may anak siya pag kailangan niya ng update sa academics ko. Yung stepmom ko naman, hindi ako gusto. All my life, kailangan ko maging perfect daughter para hindi niya ako iwan. At sa tuwing may nagtatangkang lumamang sa akin sa school, ginagawa kong lahat mawala lang sila sa landas ko. Pero hindi pa rin rason yung mang-apa ka ng tao. Alam ko, wala naman talaga sa plano ko na pagmalupitan ka ng ganun kalala eh. Pero sobrang stubborn mo. Lahat ng naging victims ko sa school, inoferan ko sila ng pera so that I could stop bullying them at para umalis na rin sila. And by that, I maintained my standing sa school. Pero ikaw, ang totoo, wala akong alam sa pag-offer sa'yo ni Sebastian ng pera para umatras ka sa competition. Pero yun ang nagbigay ng hint sa akin na hindi ka nga mababayaran. Kaya mas lalo niyo akong pinahirapan at umabot pa kayo sa pagkulong niyo sa akin sa stockroom. I'm sorry. Pero sa maniwala ka sa akin o sa hindi, binalikan ka agad namin doon after an hour tapos bigla ka na lang nawala doon na hindi man lang nabuksan yung padlock. Akala nga namin may ibang duplicate yung susi na hawak namin but no. Kakabili lang namin ng padlock na yon kaya imposible talaga na may ibang taong naglabas sa'yo mula doon. Saglit akong napaisip sa kanyang sinabi. Agad pala akong nawala sa stockroom na yon. Tapos ay 2 linggo kong hindi nakita bago natagpuan. Nanatili pa rin akong tahimik nang muling magsalita si Hana. Nung nawala ka, doon na nagsimula yung pamamantal ng balat ko. Noong una akala ko allergies lang sa pagkain, pero hindi. Dumaan yung mga araw na palala ako ng palala hanggang sa bumalik ka. Mabilis na nabulok yung balat ko at naglitawan na tong... Hana, hindi talaga ako may gawa niyan. Kung hindi ikaw, sino? Hindi ko alam kung may kinalaman ba to sa pagsulpot ng sakit mo. Pero may kakaiba talaga sa school natin. Nung nawala ako, hindi ko alam kung panaginip lang yun. Pero napadpad ako sa isang lugar na... basta, ibang-ibang mundo to ah. At nung bumalik na yung malay ko, parang narinig ko nag-uusap sina Mrs. Ebañez at Lolo Doming. Ang sabi, hindi raw siya yung totoong Mrs. Ebañez. Hindi kita maintindihan, Karina. Hindi totoo si Mrs. Ebañez? What do you mean? Alam kong iisipin mong nababaliw ako. Pero may kakaiba talaga akong nararamdaman sa mga tao ron. Alam mo na isang araw, naabutan ko na lang si Lolo Doming na nakikipag-usap sa may puno. Pero walang sino man ang nandun bukod sa kanya. Ibig mong sabihin, may ibang element sa school na hindi pa natin nakikita? Mariin akong tumango. Hindi ako sigurado kung maniniwala siya sa mga sinabi ko o pinipilit pa rin niyang binarang ko siya. Pero tila may inaalala siyang kung ano bago muling nagsalita. Palagi kong tinatanong nun si Dad kung bakit siya nagtayo ng school sa place na yun. At kung bakit niya ako pinipilit na doon mag-aral. He said na yung place na yun, isang bulawan. Hindi ko siya gets eh. Pero nung ni-research ko, ang ibig sabihin pala ng bulawan sa Tagalog, ginto. Ang tagal nang nakatayo ng school na yun pero wala naman silang nahanap na ginto dun eh. At hindi rin naman sila naghahanap. Until now, I don't understand why he's so obsessed with that place. Mabuti pa, alamin natin ang totoo. Baka yun din ang susi para mawala na yung nararamdaman mo. Hindi ko alam kung kaya pa kitang matulungan dyan, Karina. Feeling ko anytime mamamatay na ako. Huwag mo sabihin yan, Hana. Marami ka pang kasalanan sa akin na dapat mong pagbayaran. Aalamin natin ang totoo. At hindi ko to ginagawa para tulungan ka. Ayoko ng ganitong laban. Kahit gusto kong panoorin kang mamatay, hindi ko gagawin. Thank you, Karina. Alam kong hindi ko deserve to, pero... Teka nga, saka ka na magdrama. May naalala ko. Si Lolo Doming, narinig ko na dati siyang albularyo. Baka matulungan ka niya. Wait,
You just told me na parang may something sa janitor na... I mean, kay Lolo Domeng. Tapos gusto mo na lumapit ako sa kanya? Saglit akong napaisip. Kahit may inililihim si Lolo Domeng, naging mabuti naman siya sa akin. Hindi niya ako pinabayaan. Maya-maya ay bumaling ulit ako kay Hana. Hinawakan ko ang kanyang kamay nang walang anumang pandidiri. Magtitiwala ka ba sa akin? Mangiyak-ngiyak na pinagmasdan muna niya ang mga kamay ko at saka mahinang tumango. Noong araw ding yon ay nagtungo agad kami kay Lolo Domeng. Bahagya pa itong nagulat nang makita kaming magkasama. Anong sadya nyo rito? Wala namang klase ngayon dahil araw ng linggo. Lolo Domeng, sinamahan ko po si Hana rito kasi nagbabaka sakali ako na baka matulungan mo siya. Tulong? Anong klaseng tulong ba yun? Nalaman ko po kasi dati, albularyo daw po kayo. Kaya naisip ko pong baka... Hindi ko kayo matutulungan. Kung saan mo man narinig ang balitang yan, isa lamang kasinungalingan. Magsiuwi na kayo. Pero Lolo Domeng... Karina, hindi ko alam kung ano yung mga nalaman mo. Pero nasisiguro ko lang sa inyo, hindi ako ang makakalunas ng nararamdaman niya. Sige po. Baka guni-guni ko nga lang yung mga narinig ko nung wala akong malay, Lolo. Kung ganon, narinig mo ang pag-uusap namin ni Mrs. Ibanez. Marahan akong tumango. Tiningnan ko si Hana. Bakas na ang panghihina ng kanyang katawan. Tila may nais siyang sabihin kay Lolo Domeng ngunit nag-aalangan lang ito. Kahit na hindi mo ako matutulungan, gusto ko mag-apologize, Lolo Domeng. Alam ko pong hindi po maganda yung naging treatment ko sa inyo noon. Bago man lang ako mamatay, gusto ko pong mag-sorry. Ineng, oo, totoo ang sinasabi ni Karina na dati akong albularyo. Pero hindi ako makakalunas sa sakit mo, kundi ikaw. Ano pong ibig niyong sabihin? Halika kayo, maupo tayo ron sa may puno. Gusto ko sanang panatilihing lihim ang tungkol dito. Ngunit sa tingin ko'y kailangan nyo nang malaman. Alam nyo, ang lugar na ito, hindi dapat pinatayuan ng eskwelahan. Noong araw kasi, walang kahit ano rito bukod sa malawak na kagubatan. Pinangangalagaan namin ang lupaing ito. Hindi lamang ang mga puno rito, kundi lalong-lalo na ang mga nakatira ritong hindi natin nakikita. Ito namang ama mo, Hana, nalaman niya ang tungkol sa isang misteryosong syudad ng mga engkanto. Sinubukan kong ilaban ang lugar na ito. Pero naging porsigido ang iyong ama. Buo ang kanyang paniniwala noon na kapag dito siya nagtayo ng paaralan, magiging maswerte sa negosyo at karangyaan. At natupad naman yon. Sobrang yaman ni Sandoval ngayon. Pero ang lingid sa kanyang kaalaman, lahat ay may kapalit. Kung ganun po, itong sakit ko ang naging kapalit? Hindi, Ineng. Bawat aksyon na ginagawa natin, may kapalit na bunga. Nakita nila kung gaano ka naging kasalbahe sa iba. Kaya nakakatiyak akong ikaw lang din ang makakapaghilom sa sarili mo. Ang naging kapalit ng pagpapatayo ng eskwelahang ito ay ang iyong ina. Saglit kaming nagkatinginan ni Hana na parehong naguguluhan. Ang buong akala namin ay iniwan siya nito para sumama sa ibang lalaki. Tandang-tanda ko pa noong magkasamang bumisita rito ang mag-asawang Sandoval. Nakursunadahan ng iyong ina ng isang lalaking engkanto. Ginawa nito ang lahat. Makuha lamang ang loob ng iyong ina. Lihim itong nagpapakita sa kanya na may kaaya-ayang anyo. Hanggang sa ginawa na nila ang kaparehong paraan na ginawa kay Karina. Ilang araw din na nawalan ng malay ang babae. Sinubukan ko siyang orasyonan sa abot ng aking makakaya. Mahatak ko lamang ang kaluluwa niya pabalik sa kanyang katawan. Ngunit siya na mismo ang kusang bumitaw. Tama na! Mapatao o engkanto, it doesn't change the fact na iniwan niya ako para sumama sa ibang lalaki. I hate her! Hana, huminahon ka. Hindi pa natin alam ang buong katotohanan. Baka may dahilan ng mami mo kung bakit niya ginawa yun. Oo, tama ang iyong sinabi, Karina. At iisa lang ang nakikita kong dahilan kung bakit mas pinili nitong sumama na lamang sa engkanto na yon. Ano po yun, Lolo Domeng?
Yun ay upang iligtas ang kanyang asawa, ang iyong ama, Hana. Tulad ng sinabi ko, hindi dapat pinakialamanan ni Sandoval ang lugar na ito. Galit na galit sila. Kaya alam kong buhay dapat nito ang kukuning kapalit. Ngunit sa tingin ko, mas pinili ng iyong ina na isakripisyo ang kanyang sarili. Huwag lamang mawala ang iyong ama at maging ikaw. Matapos marinig ang mga isinalaysay nito, ay bigla na lamang nagtatakbo sa malayo si Hana habang humahagulgol sa iyak. Susundan ko na sana siya, pero kaagad akong pinigilan ni Lolo Domeng. Hayaan mo muna siya. Hindi madali ang kanyang pinagdadaanan. Elo, may pag-asa pa po bang gumaling ang kalagayan ni Hana? Mayawa ang Diyos at kalikasan. Matuto lamang siyang magpakumbaba, magpatawad at tanggapin ang katotohanan. Natitiyak akong maghihilom din ang lahat ng sugat. Naisip ko lang, Pulo, kung hindi niyo po pala ako naibalik sa katawan ko, baka tuluyan na rin akong napasa kamay ng mga engkanto. Hindi ako ang nagbalik sa iyo mula sa mundong yon kundi ikaw mismo. Sinabi ko na sa iyo dati na may taglay kang lakas at pananalig sa sarili. Oo nga't nakatulong ang aking orasyon, ngunit sarili mo pa rin ang lumaban. Hindi ka nagpadaig sa tukso sa kung ano man ang meron sa lugar na yon. Ngayon ay maliwanag na sa akin ang lahat. Ang lugar na yon ay hindi lamang isang panaginip. Nakakatakot man kung iisipin yung posibilidad na hindi na pala ako nakabalik. Isang magandang karanasan na rin na nasaksihan ko ang mahiwagang syudad na yon. Makalipas ang 6 na buwan ay muli kaming nagkita ni Hana. Nagpunta ako dito para makita ka bago ko pumunta sa LA. Doon na kasi ako mag-aaral eh. Titira na ako sa lolo't lola ko. Sa wakas, hindi na ako didiktahan ni Daddy sa mga pangarap ko at sa mga bagay na matagal ko nang gustong gawin. Masaya ako para sa'yo, Hana. Unti-unti na rin nawawala yung mga sugat mo. Oo nga eh. Sabi kasi sa akin ni Lolo Janitor na kailangan ko lang daw matutong magpatawad sa sarili ko at sa dad ko. At tigilan ko na rin daw yung pagiging salbahe ko. Isa pa, nakatulong din talaga yung, what do you call that again? Pagtatawas. Oo, yung pagtatawas. Sobrang tiyaga ni Lolo Janitor sa panggagamot sa akin. Tapos one day, makakabawi rin ako sa kanya. Sabi ko, I'll take care of him pag tumanda na siya. Talaga? Gagawin mo yon? Well, I can hire a nurse for him. Sus, akala ko pa naman. Mabuti naman at nakakangiti ka na, Hana. And it's all because of you. Pero alam mo, sobrang ironic. Maraming taong nasa paligid ko na mayaman, just like me. Pero wala akong maasahan sa kanila, as my friends. Pero ikaw, mortal kitang kaaway, diba? Ikaw pa yung nandun nung hinang-hina ako. Kaya habang buhay ako magsusorry sa'yo sa lahat ng mga evil things na ginawa ko. Karina, pwede ba kitang yakapin? Hindi na ako sumagot. Ako na mismo ang yumakap sa kanya. Naramdaman ko kung gaano siyang nagsisisi. Alam kong maraming ginawang kasalanan sa akin si Hana, pero sa loob ng ilang buwan naming pagsasama, doon ko nakilala yung ibang side niya. Tumutulo pa rin ang luha niya nang maghiwalay na kami sa pagkakayakap. Karina, I'll get in touch with you kahit na nandun na ako sa States. Sana lang huwag ka makulitan sa akin. Ikaw lang kasi nag-iisa kong kaibigan eh. I guess, kaibigan mo rin naman ako, diba? Oo naman. Kwento mo sa akin lahat na nangyayari sa'yo dun, ha? Siyempre ikaw din, no? By the way, pinabaunan ka ba ni tita ng salted baby fish? Yung ginamos? Yes! Do you have some? Please, nagpabili ako kay Yaya ng saging na sabay eh. That's so perfect. Ikaw talaga. Nakatikim ka lang ng ganun eh. Oo na. 2 garapon ay pinadala ni Inay. Sa'yo yung isa, pero wag mong aaraw-arawin yun na. Masyadong maalat. Matapos ang pag-uusap na yon, ay masaya na may halong lungkot kaming nagpaalam sa isa't isa ni Hana. Sa kabila ng pinagdaanan naming dalawa, masaya akong nakabuo kami ng isang pagkakaibigan. Naging mabilis ang paglipas ng panahon, tulad na lang ng mga nalagas na dahon na winawalis ko araw-araw, ay unti-unti ko na rin na
nahahawi ang mga pagsubok ko sa aking pag-aaral. Congratulations, Miss Karina de los Reyes. This year's magna cum laude. Kahit kailan, hindi talaga ako nagduda sa'yo. Thank you po, ma'am. Hindi ko rin naman po ito maaabot kung hindi niyo po ako ginabayan. Hindi, dahil yan sa pagsisikap mo. O bueno, maiwan na muna kita at kakausapin ko pa yung ibang graduates. Susunod ako sa inyo. Pagkaalis ni Mrs. Ebanez ay patakbo kong tinungo ang cottage kung saan kanina pa tahimik na nakaupo si Lolo Domeng. Lolo Domeng, ano pang ginagawa niyo riyan? Hindi niyo po ba ako babatiin? Masaya akong naabot mo ang pangarap mong makapagtapos, Ineng. Salamat po. Dahil din po ito sa inyo. Ang laki po kaya nang naitulong niyo sa akin. Natupad ko rin ang pangako ko sa iyong ama, sa aking matalik na kaibigan. Anong ibig niyo pong sabihin? Sandaling nanahimik si Lolo Domeng na muling tumingin sa puno ng akasya. Ipinangako ko sa iyong ama na hindi ko lilisanin ang mundong ito nang hindi ko nasisigurong makakapagtapos ka. Nagkita po ba kayo bago siya mamatay? Hindi. Hindi ko nga alam na namatay pala siya sa isang aksidente. Nung dumating ka rito, bigla kong narinig ang tunog nitong harmonika na nakapatong lamang naman sa aparador. Noong mga sandaling yun, nakuha ko na ang gusto niyang iparating. Simula nun ay sinubaybayan na kita. At dun ko nalaman na nilalapitan ka na ng nilalang na hindi katulad natin. Kaya po ba nung maramdaman ko may sumusunod sa aking anino, naroon po kayo? Oo, ang totoo, paglabas mo pa lang ng kantin ay nakasunod na sa iyo ang aninong yon. Kaya pareho ko kayong sinundan. Kasabay nun ay palagi nang nagpaparamdam sa akin ang kaluluwa ng iyong ama. Marahil ay binabagabag siya para sa iyo kung saan man siya naroroon. Mapait akong ngumiti sa sinabing yun ni Lolo Domeng. Hanggang sa kabilang buhay pala, hindi ako pinapabayaan ni Itay. At ginamit niya si Lolo Domeng para maiparamdam sa akin ang pagmamahal niya bilang ama. Naudlot ang pag-iyak ko nang may humawak sa akin mula sa likod. Hey, why are you crying? Hana? Anong ginagawa mo rito? Kailan ka pa bumalik galing Amerika? Kaninang umaga lang, kumuha ako agad ng ibang flight papunta dito para maabutan ko yung graduation mo. Mutikan pa nga akong malate, ano ba yan? Oh, by the way, congrats, bestie. Graduate ka na. My goodness, magna cum laude pa. Masaya ako para sa'yo. Thank you, Hana. Hindi ko akalain na pupunta ka sa graduation ko, Nasurpresa talaga ako. I know, right? Pero hindi lang sarili kong surprise ko para sa'yo, no? Tara po, Lolo Domeng. Nagpa-reserve ako sa restaurant na malapit lang dito. Isa-celebrate pa natin yung achievements ni Karina. Talaga, Hana? Yes! Naghihintay na nga yung van ni na Sebastian at tita eh. Kanina ka pa nga hinahanap ng nanay mo, bigla ka raw nawala. Buti na lang, alam ko kung saan ka pupunta. Pasaway ka talaga. Natawa na lang kami pareho. Kahit ayaw ni Lolo Domeng ay napilit din namin itong sumama sa amin para kumain. Doon ay nakilala niya rin ang aking ina. Masaya naman itong ikinuwento ang mga alaala nito kay Itay. Nagkabati na nga rin pala kami ni Basti, kaya naroroon din siya sa celebration na ginawa ni Hana para sa akin. Sa huli ay nanaig pa rin ang pag-iibigan ng mga ito sa kabila ng magkaibang agwat sa buhay at distansya. Nagpakatotoo si Basti kay Hana, kaya mas lalo lang siyang minahal nito. At syempre, kasama na ako ron. Sobrang ini-spoil ako ni Hana, buwan-buwan siyang nagpapadala sa akin ng allowance. Pinilit niya akong tanggapin yon para sa ikakaluwag daw ng konsensya niya. Natatawa na lang ako sa tuwing nagsasagutan kami sa telepono. Ang kulit niya. Hindi pa rin nawawala ang pagkamaldita niya kung minsan, pero nando naman ang tinatago niyang bait na sa akin lang daw niya ipinaparamdam. Masaya akong naging magkaibigan kami sa kabila ng lahat ng pinagdaanan namin. Magkaiba man kami ng mundo ni Hana, sinusubukan namin na magtagpo sa gitna nun. Naisip namin na mas mainam na yon kesa mapunta kami sa mundo ng mga engkanto. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment.
Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.